Ola from Barcelona. Inibitahan ng anak kong si Julia ang 8 kaklase niya na matulog sa bahay namin. Kahit di na kami magkanda-ugaga ng asawa ko, ay siya sige. Hindi naman laging pwedeng excuse natin sa kanila, madami tayong trabaho. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano naging successful ang gabing ito. So pagising ko sa umaga today, wala na ang aking asawa. Sobrang aga niyang gumising kasi meron kaming 3 catering na kailangang ayusin. Usually, sumasama talaga si Chef Jama sa paghahatid sa school. Pero today, ako lang mag-isa. Huwag nakako naming ipilit kasi hindi naman talaga niya kaya. Pagkatapos maghatid, bumalik na ako sa shop para tulungan na itong asawa ko. Pero 30 minutes lang at tumakbo na kami para di malate sa school play ng buso naming si Jana. Tutula at kakanta daw siya. Pagkatapos kumanta at tumula ni Johnny, tumakas ng asawa ko dyan sa dilim. At ako na lang nagpaiwan mag-isa. Pero sinigurado naman niya na nakita siya ng anak namin bago siya umalis. Para hindi daw magtampo. So, sobrang dami nga kasing trabaho, hindi siya pwede magtagal dyan. Kaya yung group lang talaga ni Jana ang pinunta niya. Pagkatapos ng play, bumalik na sila sa school at ako naman ulit andito sa tindahan. Tapos na daw ang catering, kaya Christmas turon naman. Andito rin ang in-laws ng hipag ko na tumutulong sa paggawa ng mga Christmas gift basket na kailangan din daw i-deliver today. Every year, sobrang dami nagpapagawa nito. Very typical kasi sa mga companies na wine and food ang niregalo nila sa mga staff nila. Ganito din yung regalo namin sa mga workers namin. Sinamahan na lang namin ng panitone ng Dolce & Gabbana. Bukod sa catering centurons, ay marami ding nilulutong pagkain sa Chef Jama. Lalo na ngayon darating na Pasko. Marami kasing family gatherings. Bawal muna kami magpahinga. Eto na naman kami tumatakbo para naman umaten sa school play na panganay naming si Julia. Na tulad ni Jana, itutula at kakanta daw sila. After mag-perform ni Julia, kumaripas ulit ng takbo pa uwi ng tindahan sa Chef Jama. Hindi talaga niya pwedeng tapusin ang buong show. Kaya hinanap siya ni Julia nung bandang dulo na. Binuksan kasi ang ilaw. Kaya nakita niya na nawala bigla ang papa niya. Pero ipinaintindi ko na lang kay Julia. Same lang din after ng school play, back to shop ulit ako para mag-promote naman at gumawa ng videos para sa Instagram naman ng shop namin. At after nito, ipinauwi na rin ako ng asawa ko sa bahay para maasikaso ko naman ng mga pagkain, activities na gusto kong gawin para sa mga bata na tutulog sa bahay namin. Once a year, nag-request ng pajama party itong anak ko. Isinabay ko na rin ang celebration ng birthday niya kasama mga kaibigan niya para isahan na kako. 5 PM ko pinapunta ang aming mga bisita. Pinatid lang sila ng mga parents nila sa pinto, then umalis na. Tuwang-tuwa ang mga magulang eh. Kahit isang gabi lang ay makakapagpahinga daw sila. Pinagmerienda ko muna mga bata habang binubuksan ang mga regalo nila kay Julia. Kontong olives, patatas, cold cuts at chocolate sandwich lang na di ko pala na-videohan. Pagkatapos inilabas ko na ang dough ng cookies na gawa na para di na masyadong makalat. Nilabas ko na lang mga cookie cutters ko at sila na lang bahalang pumili ng shape na gusto nila. Habang niluluto ko mga cookies, nagpalaro naman ako at bawat bata dito ay may makukuhang regalo. Gigil ang mga bata napapamura na. Pero di ko naman sinumbong sa mga nanay nila. Kailangan lang nilang buksan ng regalo gamit ang mga mittens ko sa kusina. Grabe ang gigil, sigawan at tawanan ng mga kaibigan ni Julia. Dahil hirap na hirap sila sa game na yon, nagkaroon ako ng enough time para lutuin ang mga cookies. Nilabas ko na ng mga pizza daw para sa next activity na. Make your own pizza na lang naisipan kong gawin for dinner para masigurado kong lahat ay kakain. Gabi na nasa work pa rin nga pala ang aking asawa, pero pauwi na rin siya ngayon. Siya nga palang gumawa ng mga pizza daw na ito. Niluto at pinahiran na lang din ng tomato sauce then piniris. Para everytime magka-crave kami sa pizza ay mabilis na. Kumuha na lang ako ng cheeses, bacon at ham sa siya para ipang toppings nila. Sobrang creative ng mga bata pati pizza nilagyan ng muka. Habang niluluto ko mga pizza, nilabas ko na sa mesa ang mga cookies na gawa na. Dahil malamig naman na, pwede na sila mag-umpisa sa pagde-decorate ng mga cookies nila. Grabe, isang gabing walang pahinga. Pero sulit naman kasi nakita kong sayo ni Julia pati ng mga kaibigan niya. Imagine yung oras na ginugol nila dito. Pati asawa ko nakisali na. Ito daw ang panlaban niya. Dahil hindi pa tapos mga bata sa pagde-decorate at waling-wili sila, hinayaan ko na lang. Nilagay ko na lang pizza sa gitna ng lamesa in case nagugutom na sila. Thank you nga po pala sa nagpadala ng regalo dito sa bahay. Nakareceive kami ng matcha syrup galing kay Ate Rhea. Perfect na siguro itong ihalo sa kape o tea. Pagkakain at pagkatapos namin mag-decorate ng cookies ay minikapan ko naman sila. Pero hindi mga princesses, mga multo at zombies para gumawa naman ng horror tunnel para takutin ang mga sarili-sarili din namin. Then iniready ko na ang living room at inilatag ko na lang dito mga mattresses ni Julia at Jana. Dahil may 2 din nakapunta, nagkasya naman ng 8 bata dyan. 2 dun sa sofa at 6 sa sahig. Kinuman ko sila ng popcorn at binigyan ng candies na para bang nasa sinihan lang. Bukas ko na lang lilitpitin ang mga kalat dyan. Iniwan ko na si Julia para bigyan siya ng space na makipagtsikahan sa mga friends niya. At unti-unti nakatulog na rin sila. Kinabukasan gumising ako ng sobrang aga para pinturahan ang mga mukha ng mga kaklase ni Julia. Habang sila ay natutulog. Dala-dala kasi nila mga elves nila dito. Kailangan ko sila mapaniwala na kahit sa ibang bahay maloko ang mga ito. Sigawan sila nung nagising. Alam lang nila ng totoong elf ay antok na antok pa at gumagawa ng request na ube pancake nila. Ubenes nga palang gamit kong ube flavoring kung curious kayo. So hanggang dito na lang muna ang kwento ng araw ko. Kasi mamaya ay ibang party naman ulit sa bahay ang iho-host ko. Maglilinis pa tayo. Amigo Invisible naman ang ganap mamayang gabi. Bukas ko na lang ikukwento. So siya hanggang sa susunod. Adios!